nandito na naman tayo sa ating panibagong adventure. Kasama pa rin natin si Bro Jack Riano, ang local legend ng Sibuyan Island. Bago pa man tayo pumalaot, nag-dive muna tayo dito lang sa malapit sa ating HQ para matest natin ang ating bagong suit na bigay sa atin ng isang sponsor mula sa Davao. Shout out dyan kay Bro Aljen Longino, ang nagbigay sa atin ng magandang suit na to. Thank you bro. Dive safe. Medyo makapal ang ating dive suit, nasa 3.5 mm. Kahit nagdagdag pa tayo ng tingga na 2 pounds, medyo di masyadong mabilis ang free fall natin. Pero maganda naman ang ganitong setup. Medyo na-excite tayo sa ating suit natin dahil prevalent color nito ay pula. Ang pula kasi nagbabago ang kulay niyan habang lumalalim tayo sa ilalim ng dagat. Kahit sa malinaw na tubig, ito ay nag-iba ng kulay, naging gray o hanggang sa brown, parang ganun. At kung ikaw naman ay pupunta sa ibabaw, bumabalik naman ito sa kanyang kulay. Ayan, naghihintay pa rin tayo sa ilalim. Baka sakaling mayroong dadaan na medyo malaki. Sa puntong ito, medyo kinapos na tayo ng hangin, kaya nagsimula na tayong umangat. At dito, mapapansin natin na unti-unti na namang nagbabago ang kulay ng suit natin na pang itaas na pula. Habang papalapit tayo sa surface, so lalong tumitingkad ang kulay nito. Ayan po, bumabalik na naman siya sa original na kulay na pula. Dahil wala tayong nakitang malalaking isda, naisipan natin na mag-explore na lang muna sa mababaw na area. So ito po, isang maliit na lobster. Yan. So sa mababaw lang yan mga lods. Napaka-cute. Sa mga batuhan na bahagi. At sa may artificial coral naman, mayroong mga maliliit na mga isda. So yan, mga sanga at puno po yan ng aroma tree. At dito naman sa bandang ito, mayroon tayong makikita ang mga giant clams. Inalagaan po yan ng isang kaibigan natin. Napakaganda nilang tingnan sa ilalim mga lods. Ayan, mayroon pang isang lionfish. Ayan. So bali 6 po ang mga yan. Medyo malalaki na ang mga yan. Matagal na yan na nakalagay dyan. Inilipat lang dyan mula sa malalim na bahagi ng dagat at dinala dito. So napakagandang tingnan nila mga lods. So for your eyes only. So nandito na tayo sa ating spot para sa spearfishing episode na to. So medyo malinaw sa ilalim. At okay naman, walang masyadong agos. Dito, sinubukan nating lapitan ng isang triggerfish pero lalo itong lumayo sa atin. Kaya hinayaan na lang natin. At muli tayong bumaba sa area na to at may nakita tayong isang harlequin sweet lips. Medyo maliit pero good size na rin. Kaya tinitas na natin mga lods. So okay naman ang tama. At atin itong na-secure. Umabandi tayo sa bandang malalim na bahagi. At dito nagabang. At may bigla tayong nakita na kawan ng mga unicorn. Medyo malalaki na ang mga unicorns na to. Kaya pumili tayo dito ng isa para ating pitasin na naman. Ayan, nakapili na tayo.
Sa pool mga lods. Slow motion muna. Ayan. So maganda ang tama niyan. Walang kawala sa ating RA160. Para sa akin, ito ang pinakamasarap sa lahat ng uri ng unicorns. Sa kahit anong recipe na gawin mo dito. Napakasarap nito mga lods. Mataba. At sarap niyan ihawin. Pero may pagkakataon na makunat yan pag malalaki na. Dito lumipat tayo ng pwesto at may nakita tayong mga black drummers. Local name niyan dito sa Sibuyan, Ilak. Sa amin naman sa Surigao, Lupak. Ayan. Hinasinta na natin. At napakaganda ang tama nito. Kahit ganun pa man ang tama nito, malikot pa rin. Parang na-stand lang. Pagkatapos, iikot-ikot na yan. Kaya kung gamit mong shooting line ay monoline. So, yari yung monoline na shooting line mo. Magiging coil spring yan. Masarap din ang isda ito sa inihaw, tinola, paksiw. Kahit anong luto. Basta mataba ang isang isda, masarap talaga yan mga lods. May makunat naman kung hindi pataba. Umabante na naman tayo dito sa spot na to. At bumaba, ilang sandali pa may nakita tayong isang long nose or long face emperor. Kaya minabuti natin na pigilan ang galaw natin. Habang nagkukol tayo, papalapit ito sa atin. Kaya nang makakuha tayo ng range, tinira na natin. Ayan, sapol na naman. Napakaganda ang tama nito. So ayan po ang isang long nose emperor. Ayan, tawag dito naman sa Sibuyan, dugso. Sa puntong ito, bumalik na tayo sa ating bangka kasi nakita na natin si Bro Jack na umangat na doon. So nagkahiwalay kasi kami kasi iba yung target species niya. Para sa afternoon dive namin, lumipat kami ng spot. At dito bumaba ako at may nakita akong isang unicorn fish. Ang local name naman dito ay kadlitan dito sa Sibuyan. Ayan. Masarap po yan sa inihaw at saka sa pinaksiw. At bumaba tayo sa isang area at pumitas naman ng isang silver drummer. Ayan. Maganda naman ang tama nito. Sa local name nito, Ilak pa rin ang isda ito, mga kaibigan. Nadagdagan pa ang ating huli ng isang batfish. At umakyat tayo sa bangka nang biglang tumawag sa atin si Bro Jake. At nang lumapit tayo sa kanya, hindi natin namalayan na nahulog pala yung isda natin. Muli nating binaybay ang dinaanan natin at nakita natin ito sa ilalim. Kaya niretrieve na natin. Kasi sayang din naman ang pagod sa afternoon dive natin kung mawala din ito. At saka yung stringer ang pinaka-importante dito. Mahalaga po ito sa atin. So yan po ang ating huli sa afternoon dive. So again, we call it a day. So thank you so much for watching, for your time mga lods. So yan ang first plan ng ating suit. Bagong suit natin ng Buchan Dive Suit. Ito muli ang iyong lingkod, Silent Hunter Bugoyes 69. Salamat sa panonood. And please subscribe to this Sweet Fishing channel.